Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, meron pa akong utang sa bracket A na battles. Meron pa akong dalawang battles doon na hindi pa napapanood at hindi pa nare-review. Pero dako muna tayo sa bracket B. At ito yung battle na re-reviewin natin, Dari versus Mira. So bakit? Supposedly ang battle na re-reviewin ko ngayon is yung laban ni VLD at ni sino ba yan? Saintino. VLD versus Saintino sana yung re-reviewin natin ngayon. But to be honest guys, medyo mahaba kasi yung battle na yon at medyo gahol na tayo sa oras kasi may pasok po ako na bukasan at wala akong pondo para bukas, which is kung napapanood nyo to, uploaded to December 9. So kung hindi ako gagawa ngayon December 8, walang ma-upload bukas December 9. Kaya ngayon naghanap muna ako ng maikling battle at nakita ko to, Dari versus Mira sa bracket B. Kaya ano muna tayo, cross court muna tayo, 'di ba? Meron pa akong utang sa inyo na dalawang battles sa bracket A. Ngayon, bracket B muna tayo. At ito yung battle ni Dari versus Mira. Si Mira, napanood ko na siya, na-review ko na siya. Pero si Dari, hindi pa. Pero, di na rin ako magbibigay ng mahabang insights or insights sa battle na to. Umpisa natin siya kagad. Ano ko lang, in-inform ko lang kayo kasi baka nag-expect kayo na VLD versus Saintino na. To be honest, gusto ko rin siyang mapanood. Pero sa ngayon, mahalaga yung oras. Dari versus Mira muna tayo. Okay? So, yun lang. Game. At para kay Dari Samsaman Tournament. Game. Nag-PM sa akin yung number 1. Fan ko, sabi ko, game lang. Nag-PM din sa'yo si Sinyo, sure ka? Baka wrong send lang. Sa tour na ng bargain, wala kang tsansang umabante. May pag-asa ka pa sanang manalo kung sa motos ka sumali. Mas magaling ako sa'yo. Yung katangian ko, alam mo dapat. Mas magaling ako sa'yo. Yung katangian ko, alam mo dapat. Yung tipong may galit ako sa'yo tapos pinagulpi kita sa iba, alam mong iba bumanat. Kawawa ka sa akin, boy. Parang ka pa sanang manalo kung sa motos ka sumali. Mas magaling ako sa'yo. Yung katangian ko, alam mo dapat. Mas magaling ako sa'yo. Yung katangian ko, alam mo dapat. Yung tipong may galit ako sa'yo tapos pinagulpi kita sa iba, alam mong iba bumanat. Kawawa ka sa akin, boy. Ganda nun, no? Parang Gusto ko yun. Yung tipong, ano yun? sa'yo tapos pinagulpi kita sa iba, alam mong iba bumanat. Pinagulpi kita sa iba, alam mo, iba bumanat. Ganda nun, no? Nagustuhan ko yun. Nagustuhan ko yung ano na yun, yung line na yun. Kawawa ka sa akin, boy. Parang mama mo sa papa mo. Hindi mo ako makakalimutan sa gagawin ko na to. Yung tipong nagmumove on ka na sa ex mo tapos bigla na lang siyang nag-send pic ng suso niya sa'yo. At pakisabi sa girlfriend mo, huwag kang mag-alala, hindi ko naman siya titikman. Para saan? Yummy ba yan? Pare naman. Hindi ako kumakain ng taing nangangarap maging isang leche plan, lecheng yan. One time pinakilala ka niya sa tatay niya, di ba? Tapos dun mo pa balak maghapunan, imbis na iyain kang kumain, niyaya kang suntukan.
Ibis na yaan kang kumain, niyaya kang suntukan. Ang tagal na daw nagtitiis ng misis mo dahil sa titi mong maliit. Ulo lang daw ang kayang ipasok. Ngek, ngek. Ano tingin mo sa pek-pek? Helmet? Ano mas... Ayos. Ano masakit? Yung mga salita, malungkot yung pakiramdam na parang batang tinago yung bagong bili niyang gagamba tapos nilanggam. Pero seryoso, sa isang laban niya, minura niya pa Natawa ako doon kasi isa ako sa nangyari sa akin yun dati. Elementary ako. 'Di ba? Ano ako kasi, syempre yung manggagamba dati nung elementary ako, binibili lang namin yun. Tapos parang isang araw, isang gagamba binibili ko. Tapos pag nakaipon ako ng mga 3 or 4, pinaglaban-laban ko na yun. So ako, syempre, di ko dinadala yun sa school kasi kinukumpis ka. Puta, pagdating kong bahay, pang ilanggam. si Lord. Grabe man. Kasi para daw sa kanya wala daw God, my God. Mo sa pek-pek, helmet? Ano mas... ano masakit? Yung mga salita, malungkot yung pakiramdam na parang batang tinago yung bagong bili niyang gagamba tapos nilanggam. Pero seryoso, sa isang laban niya, minura niya pa si Lord. Grabe man. Kasi para daw sa kanya wala daw God, my God naman. Hindi siya naniniwalang may Diyos, ha? Gago lang, demonyo nga, alam na may Diyos, ikaw pa kaya na tao lang. Pero huwag na natin pakabain. Masyadong sensitibo. Sa susunod na gagawin mo siya, Lord, gawin mo na lang siyang gripo. Walang duda. Kaya ka Gripo. Walang duda. Kaya ka nandito kasi magaling ka. Pero nung itinapat ka sa akin ni Sinyo, yun magaling ka, nagiging tanong na tanong lang. Bakit hinayaan mong ipakatay ka sa akin ni Sinyo? Ano ka ba naman? Pagtapos mo kung harapin ng may tapang ano, ka ba naman? Lakas ng loob. Gago ka ba? Pare sumusuntok yung linya natin pero may kaibahan dun, Brad. Yung suntok na tinatanggap ko mula sa'yo, bali wala lahat yun, Bob. Sabang yung suntok na tinatanggap mo mula sa akin parang may Tyson na walang gloves. Kaya huwag ka nang umasa pa na matalo ako, gago ka ba? Ako yung tipong rapper kapag nabanggit ko lahat ng linya ko, panalo na. Malabo ka lang manalo kahit magdasal pa ng ama namin. Tsaka hindi naman siguro nakakaya kung matalo ka man sa akin. Yeah! First time kong napanood si Dari at ang ganda nung naging performance niya, ang ganda nung dating sa akin ng performance niya. Well-rounded. Sobrang well-rounded ni Dari. Andun yung 4-bar set, andun yung punchline, andun yung mga similes, andun yung jokes, andun yung technical, lahat napakita ni Dari yung magandang performance na gamit yung iba't ibang category or elements ng battle rap. Na-mix niya yon at naging maganda yung resulta ng round 1. Nagustuhan ko ito yung mga quotables. Gustuhan ko yung anong akala mo sa pek-pek helmet? Kasi first time ko makarinig ng ganong joke, no? Tapos yung gagamba, nilanggam, ganda yon. At maganda rin yung ako yung battle MC na kapag nabigkas ko lahat, panalo na. Maganda yon. Kaso syempre, may downside din yon na what if hindi niya na-spit lahat, 'di ba? Tapos ano pa? Yung ender niya na hindi naman siguro nakakaya kung matalo ka sa akin. Kasi ang ganda ng performance niya. So, ayun, sobrang classic lang ng performance ni Dari. At well-rounded yung naipakita niyang performance dito. Nagustuhan ko yung overall performance niya. Ano lang, agaw pansin lang si Dari kasi para sa akin kamukha niya si Chano Ventura Vlogs. Kilala si Chano? Yan, kamukha niya si Chano So, yun lang. Pero overall, sa content, maganda yon. So, para sa akin, isang mahirap na task ang kailangang talunin ni Mira para makuha niya itong round na to. Game. Para kay Mira! Bar game! Game! Uunahan ko na agad ng sorry kung puro seryosong bara yung ihahain.
Alam niyo yung Plant vs. Zombie? Kamukha niya dun yung halaman na nangangain. Di ko Okay. alam anong klase yan na syndrome. Ang pangit ng pagka-mix chong, mukha kang violet na minion. Si Dari na yan, ang pangit naman. Bukod sa ang daming alam, parang ang daming laman. Pag nagalit siya dyan, ikakain niya lang, happy na yan. Malaki ating kaibahan. Manglait ka man, kitang-kita nila yung aking lamang. Tang inang yan, grabe yung tiyan, Jimmy Santos ka na, konting hangin na lang. Sir, Kamulti no? ilang pwedeng kunin na pagkain ng mga MC? Isa? Dalawa? O tang ina mo, bang anim na yan? Laglag ka sa akin, may kapit ka man. Mate na matik na yan. Sapat na sa turna nakasali ka dyan, pero yung rank 2 na slot puta akin na yan. Ganun mang murder ng rhyme scheme. Parang may murder na crime scene. Ikaw never ka nag-rhyme scheme, puro ka burger at ice cream. At puro personalang spit. Inventong bara tsaka lyrics. Isa lang ibig sabihin nun, bitch. Di mo kayang trumabaho ng malinis. Ako, di na kita kailangan personalin para pakita husay ko. Uuwi kang duguan, di na namin kailangan alamin tunay na kulay mo. Di na kita kailangan kilalanin para wakasan yung buhay mo. Di na kita kailangan stalk sa FB kasi nakalak yung profile mo. Boss! Grabe naman, pero nag-chat si Sinyo. Sa tournament, 32 lines. Pero kung susobra ka, so what? Ano naman? Walang batas-batas sa liga. Kaso di yan sasapat kung basta-basta lang yung tira. Pagbigyan na lang kapag umasta-asta ng pabida. Pagbata pa sumulat, Gandang rhyme. lagpas sa linya. Yeah! Lumahalagpas sa linya. Ganda nun. Di ka interesting, hoy. Okay. Yun yung pangalawa na overall I'm talking about overall. Kasi ang una kong nagustuhan dito yung mga multis niya. Ang ganda ng mga kabit-kabit na rhymings, ang ganda nung kung paano niya sinulat yon, ang ganda nung holos mo, mga multis niya doon, ang ganda nun. Yun yung una. Pangalawa, ayun, yung kapag bata, pag nagsulat, lagpas sa linya, astig yun. Feeling ka, lumalagpas sa linya, below the belt, ganun yung hirit niya. Na lang kapag umasta-asta ng pabida. Pagbata Ganda ng holo niya dito. lagpas sa linya. Ganda ng holo, no? Lumalagpas sa linya, di ka interesting, hoy, feeling ka. Lumalagpas sa linya, below the belt, ganun yung hirit niya. Lumalagpas sa linya, sa time limit. Pag nag-speed siya, pues lalagpas din ako sa linya pagkat finish na. Finish na. Finish na linya, okay. Panis, putang ina mo, tanga. Time? Ako naman balat para kay Dari. Putang inang yan. Okay. Slow start si Mira. Second half, humabol. 'Di ba? So, sabi ko kanina, mahirap na task ang gagawin ni Mira para makuha niya yung round na to, para matalo niya yung ganung round ni Dari. And to be honest, sobrang bagal, 'di ba? From start hanggang gitna, hindi pa pumapalo yung mga lines ni Mira dito. Pero nung nag-start na kumonekta, nung nag-start na makuha ni Mira yung momentum, hindi na niya binitawan yon. Second half onwards hanggang matapos yung round, nagsunod-sunod yung pasok ng mga linya, ng mga punchline para kay Dari. And sa tingin ko, yung second half na yon enough para pumantay dun sa round 1 ni Dari. Kasi si Dari, sabi ko nga sa inyo, naging well-rounded siya. So, ang dami niya napakita doon. 4-bar set, punchline, references, jokes, entertainment, andun 'di ba? Tapos, ang ganda pa nung kung paano niya pinerform yun, ang linis kung paano niya pinerform. So, well-rounded, no? In other word, or in short, well-rounded yung pinakita ni Dari at sobrang epektibo nun. Hindi naging dragging, walang dragging moments, kasado talaga yon. Kay Mira, nabagalan ako sa pagkuha niya ng momentum. Pero napansin ko kagad yung mga multis, yung mga holos na, oy, ang ganda nung rhyme scheme oy, ang ganda, sarap sa tenga nun pero after nun, looking forward pa rin ako sa ipapakita niya. Pagdating dun sa second half, andun na.
andun na yung mga effective punchlines, effective lines, effective references nandoon. So, sa tingin ko, mahirap siyang bigyan ng hatol kasi pwede ko siyang ibigay one-sidedly. Pwede kong sabihin na ibibigay ko yun kay Dari kasi naging consistent siya from start to finish, or pwede kong sabihin kay Mira yung round 1 niya yun kasi mas malakas yung second half niya. Pero I want to be fair, and sa tingin ko itatabla ko muna siya kasi parehas naging parehas nagkaroon ng performance level na pumantay sa isa't isa. 'Di ba? Kahit na slow start si Mira dito, sobrang bawi naman niya yung second half. At sa tingin ko nga yung second half na yun is enough para pumantay dun sa overall performance ni Dari. Ganun ko nagustuhan yung performance ni Mira. Kaya itatabla ko muna to. So, kayo, pwede nyo sabihin na kay Mira yon, pwede nyo sabihin na kay Dari yon, pero in my own opinion, tabla ko muna yon. Okay? 8-8. Round 2. Ako naman bahala para kay Dari. Putang ina yan. Landating. Tangina mo, kulit mo, Mira. Masabay ka sa flow. Yeah. Tangina, Toy, nasan mataba pa ako? Grabe ka, pre. At least. Yan mo na nga. Ayan, wala eh. Game. Pagtapos ko mambatok ng bata, ito at nagsumbong agad sa kuya. Para namang may magagawa ka. Kulang ka pa, dapat ang tinawag mo buong pamilya. At bakit ka nandito? Kasi tinalo mo yung bobo mong nakalaban rito? Sa sobrang boring nga ng laban nyo, umuwi na ako, hindi ko tuloy nakuha yung perang binigay ni Sinyo. At yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Boss! Baka naman! Putang ina, binigay, buto naman! Wala kang kakalsum-kalsum poking ina mo. Sa payat mong yan, mas mataba pa ata yung ko sa'yo. Kawawa ka sa akin ngayong round. Matik na. Para ka nakipag-sparring kay Pacquiao tapos bad trip siya. Tapos... Para ka nakipag-sparring kay Pacquiao tapos bad trip siya. Tapos gwapo daw siya. Wow, grabe naman. Mas gwapo pa nga sa'yo yung cameraman. Gago. Gwapo ka! Fresh ka! Uking ina ninyo. Mahiya ka naman sa MC, mas pinagwapo at mukhang bagong ligong sinyo. Kapag ako lalabas ng bahay, gwapo't mukhang banal. Kapag itong bugwet lalabas ng bahay, sino na naman nagbukas ng kanal? Nakita ko lola mo nagbabasketball sa may court. Lap trip ako sa lola mo, or bumomba sabay twerk. Sa performance ko ngayon, napapabilib ko pati owner. Habang ikaw ang sarap mong tampalin, parang traffic enforcer. Kung timbangan lang ng sulat, wag ako mer. Bara ko'y mabigat, parang timbang lang nito, sir. Pero joke lang. At least cute, di nangangagat. Pero joke lang. At least cute, di nangangagat. Masama ako ngayon. Baka gusto mong hampasin kita ng MP. Total mas kupal ka pa sa puki ng inang tigre na naka-retry. Tsaka di naman sa pagmamayabang, aber. Solid yung mga nasa paligid ko, parang welder dun sa talyer. Habang sa'yo, mga... Ngay! Habang sa'yo, mga tropa, puro droga, kumukokat, bumubomba, nakabang lagi sa damo na tila parang si Eudora. Nung niraid yung bahay nyo, naalala mo to? Pagtapos mong magbato, nagpanggap ng bato. Nabaliwala yung sulat mo sa ginawa kong content. Sa 2 round ko, tagilid yung linya mo na parang percent. Kulang ka pa sa akin o pare tanga. Ganda nun ah. 2 round, tagilid, parang percent. Wow! Ayos. Ganda nun. Nabaliwala yung sulat mo sa ginawa kong content. Sa 2 round ko, tagilid yung linya mo na parang percent. Kulang ka pa sa akin o pare tanga. Ang masasabi ko sa performance mo, mag-practice ka pa. Doblein mo man ang sarili mo, matatalo kita. Hindi ka makakapunto sa akin kahit tumira ka pa. Kahit tumira ka pa. Ayos. Gusto ko talaga yung ano niya. Gusto ko yung presence na ito ni Dari.
Gusto ko kung paano siya mag-perform. Gusto ko kung paano niya dinadala. I mean, yung conviction niya. Ang ganda nun. At, ayun bukod sa mga bukod sa mga battle MC na nare-review ko sa iba't ibang battle, Underground Battle League, Motus, FRBL na bumabattle dito, na sabihin nating originated na dito ko talaga siya napanood first time. Si Dari yung pinaka masasabi kong hinog na pwedeng bumatel sa Motus, pwedeng bumatel sa Pulo, pwedeng bumatel sa FRBL siya, no? Pero yung iba kasi bukod kay Exhibit, bukod kay VLD. Si VLD actually nung na-review ko si VLD, alam ko first battle niya yun 'di ba? Pero ayun, si Dari, feeling ko sanay na siya sa battle rap, at halata mo naman sa performance niya, wala di mo makikita yung kaba. Unlike dun sa napanood ko, ni-review ko na yung kalaban ni Ronan, 'di ba? Yung kalaban ni Ronan. Kalimutan ko kung anong pangalan niya. Makikita mo yung yung body language niya, kinakabahan siya. Tsaka nag-joke pa siya doon. Eto si Dari, men, solido. Kaya gusto ko siyang bigyan ng mad props sa performance niya dito sa 1 and 2, rounds 1 and 2. Nagustuhan ko yon, at sana sa round 3 mas lumakas pa. At kay Mira, pakinggan natin. Although, anyway pala, masasabi ko sa performance ni Dari sa round 2, almost the same sa round 1 performance. But I think mas marami lang yung mga comedy dito, at mas umonte yung technicalities. Pero the performance level were the same compared to round 1. Okay? Sa round 1 kasi balance, well-rounded. Pagdating sa round 2, mas marami yung mga jokes tapos technical, 'di ba? Pero yung performance level, aggressiveness, stage presence, same lang. Okay? Round 2, Mira. Palong-palo! Nung kala mo mananalo ka na, asa ka pa. Iba yung magaling magdala, sa magaan yung dala, magaling ka lang mag-perform, pero tanga-tanga ka. Okay. Rekta sa mukha, real talk sa mukha, hindi ka para sa ganito. Anong mapapala, hindi na tama mga bara kung yung bara pang bano. Anong aming mapapala kung malakas ka bumato, kung ang dala-dala mo kasing gaan lang ng damo. Real talk na agad, rekta na agad puta, wag ka na sumulat. Kahit sa tunay na buhay, wag ka nakausap. Ikaw yung tipong di umuusad, pero yung mayabang. Ikaw yung tipong puro payo, wala pa naman napapatunayan. Ako, I'm a man of my word. Hindi lang mema to sa punchline. Ikaw wala ka nang isang salita, kamukha mo pa si Wanlay. Pero tunay, na pangalan niya ay Samson, kundi nyo pa siya kilala. Habang mga bara kong dala ay ang magsisilbing Delilah. Kahinaan niya't lakas, sa buhok lang nakaasa. Kaya matalo mo ko dito, gabuhok lang din ang tsansa. Tatapyasin ko yung buhok gamit itak para bang gubat. Pati yung anit walang lusot yan ay tiyak na masusugat. Sa bunbunan niya uukit madugo ko na pagsulat. Pag tinapat sa akin mangmang na i-expose ka nilang utak, tanga! Kasi si Samson sa Bible, malakas na warrior. Yung Samson na nandito, malakas lumamon. Ang sabi mo sa kalaban mo, para siyang player ng Golden State kasi ego dala. Ego dala? Nung naisip mo yun, nahihilo ka ba? Gusto ko sana tuloy pang lalimak kaso di ko dama. Ba't naman pala ako magre-reference sa mga bara mo, tangina mo, sino ka ba? Hintayin nyo na lang mismo na magkamali siya dito pagkat parte na yun ng kanyang stilong dala. Pabibong tanga at pabalagbag na lang yung bagsak para ganap na ganap at mukhang malakas. Kaso lang katotohanan na laga masaklap pag hindi mo tanggap. Na writtens mo wak pa na feelers lahat kahit itapat sa parat na rap. Hindi yan sapat at wala yan palag kapag natapat sa isang alamat. Yung tulad mo mababaw, bigla na lang hahandusay. Lalalim ka lang pag nilagay na kita sa malalim na husay. Sa malalim na hukay. Magaling daw tumagrap. Ako naman mahusay. Kung demonyo ka mag-spit, ako na bahala magputol sa iyong sungay. Time.
Preference? Comedy versus technical? Pares may kulang eh. 'Di ba? Pares may kulang. Si Mira hindi ko maramdaman yung punchlines niya. Unlike sa round 1 na nagugustuhan ko yung kung paano niya sineset up at kung paano sumusuntok yung mga ano niya, yung mga linya niya. Pagdating sa round 2, monotone, 'di ba? May mga setups pero pare-parehas ng level. Yung setup 1, 2, and 3, pagdating sa pinaka punchline, parehas lang. So sa tingin ko, yun doon nagkukulang si Mira sa round 2. Hindi niya na-deliver ng mas impactful yung mga punchlines niya. Nagiging monotone. So ayun yun. Maganda lang yung flow. May flow lang siya doon na para sa akin okay. Pero the rest, monotone eh. Medyo hinahanap ko yung konting pag-angat ng performance doon sa round 2 niya. Kay Dari naman, sabi ko nga, isang naging well-rounded yung round 1 niya. Then pagdating sa round 2, naging hati. Nagkaroon ng 70-30. Mas lamang yung comedy at technical compare sa technical. So, paano ko siya bibigyan ng boto? Preference eh. Sa preference. Kung ikaw napanood mo to at nasa mas trip mo yung technical side, siguro pwede nyong ibigay yung boto nyo kay Mira. Pero kung ikaw naman is more on well-rounded ka, mas gusto mo, mas trip mo yung mga jokes or comedy, pwede mong ibigay kay Dari. Pero ako, sabi ko nga, preference ko, I'll go with Dari sa round 2 kasi hindi nawala eh. Hindi nawala yung performance level, hindi nawala yung aggressiveness. Nagkaroon lang ng mas mahabang time frame yung comedy at entertainment niya. Pero yung technicalities nandun pa rin, balance pa rin. Unlike kay Mira, nasabi ko nga hindi ko maramdaman kung nasan yung punchlines kasi monotone eh. Kung paano niya i-deliver yung 1, 2, and 3 na setup, andun, ganun din kung paano niya na-deliver yung punchline. Nagkaroon lang ng ibang tono nung nag-flow siya. Pero the rest, the same. So, yun lang sa akin. So, round 1, I can't decide pa. Binigyan ko ng binigyan ko ng binigyan ko ng tabla yun. Pagdating sa round 2, bigay ko yun kay Dari. So, round 1, 8-8. Pagdating sa round 2, 8-7 in favor of Dari. So, 16-15, Dari, round 3. Limbanat para kay Dari. Laura Ribat. Sa lahat ng mga sinabi ko sa'yo, pwede mong palabasin na nagsisinungaling lang ako. Pero gusto mo ng totoo? Yang nararamdaman mong talo ka na yan ng totoo. Ano itatanggi mo? Ano pang itatanggi mo? Round 1 pa lang, nakapag-desisyon na sila. Ano pang itatanggi mo? Sa sobrang hina ng round mo, pwede ka nang ihanay kay Mark 3. Ako sa sobrang lakas ko, parang lahat ng round ko, round 3. Tapos hilig mo pang mag-multi, na parang si Looney. Paalala ko lang tol, masarap lang sa tenga ang multi, pero baliwala yan kung walang suntok mga multi, mga pusi. Di ba love na love ka ng mama mo? Grabe aba. Ayaw kanya nasasaktan at pinagsasalitaan kanyang iba Ayaw kanya nasasaktan at pinagsasalitaan ka ng iba. Kaso lang nasa battle rap ka. Dapat lamang mo na. Kaya shoutout sa inay. Yung spoiled yung anak nandito at pinagpapakyo ko siya. Total isa ang tamad sa bahay niyo at wala pang kusa. Tangina mo, ang sarap mong batuhin ng pusa. Hindi ka banta na maituturing. Alam mo yan, wala kang kwenta. Problema nga, kinakaya ko. Ito pa kayang hindi problema o teka. Motus. Nice. Pag sinabing motus, tangina magagaling. Taga-motus ka, so ayan na yung magaling. Ikaw agad dun yung tinuturo pag sinabing may hindi dun magaling. Isang rapper na napasama sa magagaling pero hindi napasama sa magagaling. Marami pa kayo doon. Yung mga pangalan hindi na para banggitin. Total nasa tournament naman yung iba. Tangina nyo, dito ko na lang kayo iisa-isahin. Papalag naman ako kahit magtulong-tulong pa kayo. Basta tulungan din ako ni Sinyo, no? Nagkamali sa'yo si M-Site ng akala. Tangina mo, timawa.
Gantong rapper sa moto, sinasala. Gantong rapper sa bargain, pinapana. Ito, real talk. Pasalamat ka't nasira ng tuluyan yung cellphone ko at andun yung round 1, 2, 3 ko para sa'yo na hindi ko pa kabisa. Kaya't minadali ko na lang yung sulat dahil kapos na at kung nabanggit ko lahat ng yun, putang ina mo, tapos ka. Pero kita mo naman, kahit minadali, panis ka. Kahit minadali, panis ka. Sa ating dalawa akong nakakabilib. Sa laban na to, hindi lang ikaw ang napapayanig, pati yung nakakarinig. Mensahe ko sa kasunod, alam kong gagalingan mo. Pero baliwala yan ngayong ginagalingan ko, galingan mo. Bye. Okay. Crucial. Ang dikit ng battle na to. Akala ko marireview ko siya ng mabilis pero nagkamali tayo ng tingin sa battle na to. Ginulat din kasi ako ni Dari. First time ko siyang mapanood at ganito yung naging impression niya sa akin at ang ganda. Ang galing niya mag-perform, ang galing niya magsulat, ang galing niya bumatel at sobrang crucial ng round 3 and I think panoorin muna natin, pakinggan muna natin round 3 ni Mira. May tanong na ako mga tol. Gusto ko lang malaman. Pag yung height nyo ba 5'2", dapat ganyan din kayabang? Ugali na ito mga unano. Putang ina, grabe na. Dapat mahangin yung dating para kunwari higante siya. Diba? Eh bakit nga hindi? Dapat mukhang laging matindi. Para kakulangan bilang lalaki, maikukuble. Baka yung maikling binte, maitawid rin kaysa maging mahinhin, okay na maging dari balimbeng. Oo, balimbeng. Kasi repin Pasay, naging Cavite, tas Bulacan, kung san-san dinadala ng hangin. Kaso mukhang wala rin. Ang dami mong nire-rep tapos panis ka lang sa akin. Ginamit na ni Jonas yun. Kay It's Jos, PSP. Yung nag-reference si Jos ng rep kay Katana. Tapos ginawang angulo ni Jonas para kay Jos. 'Di ba? PSP, Jonas versus Ets. Jonas versus Jos Ets, 'di ba? Ginamitan mo na nga ng basta, ayun, search niyo na lang. Sa pagkakatanda ko, ayun. Gumamit ka na nga ng rep, pinanis ka pa. Yun lang. Bite, tas Bulacan, kung san-san dinadala ng hangin. Kaso mukhang wala rin. Ang dami mong nire-rep tapos panis ka lang sa akin. Ako, isa ako sa representante ng mahal kong kamay nilaan. Doon ako natuto na hubog, makipag-utakan at pisikalan. Meron akong tahanang uuwian sa tuwing pinanghihinaan. Doon sa aking lupang sinilangan. Sampal yun sa tulad mo, walang permanente na tirahan. No permanent address, napakasakit na impormasyon. Kaya wag mong i-represent yung Bulacan, nangungupahan ka lang doon. Real talk, putang ina. Okay. Latag ng mesa sa Santa Mesa, may hinain ako pare. Pagkatapos sa pagkain, rekta na tayo sa kalye. Pwede ka bang magmaasim sa may sampalok? Total di mo pa alam yung mangyayari. Papuntang shooting Batang Quiapo, pakita mo kung gaano ka kaarte. Magsisimula na tayo, teka. Bibilang akong 3. Pag sinimulan ko na yung shooting, simulan mong tumakbo, madadaanan mo. Mga tusok-tusok sa Binondo pero wala kang oras mag-ugbo. Huwag kang mag-alala, papatikin ko naman mga tusok-tusok sa Tondo. Pasalin mo tong Cruz sa Santa Cruz abang nag-aagaw buhay ng husto. Nang mas marinig, nang mas malakas yung nanghihina mong pulso. Ano't pagod nang magpaikot-ikot, may kalalagyan ka na Diyos ko. Ipapako kita sa pako, doon kasusunduin ang yung sundo. Lipat ang gusto, kung san-san nagkukupal. Lumilipat ng lungga, kung san di tagtumal. Palipat-lipat ng tirahan, yun ang sumatutal na patay tuloy kita nang wala sa lugar. Okay. Hindi na makakasalubong ang palibot-libot na hustisya kahit nasaang ibayo ng lugar pa pumunta. Ngayon alam mo na pasikot-sikot sa Manila, kaso lang isa ka na lang ganap na ligaw na kaluluwa. Ako nga pala si Mira, nang galing pang Manila. Yung bangkay nito ni Dari, dun yung makikita. Maraming salamat, Marvin. Okay.
Mira sa round 3 at yun yung pinakamalakas na round ni Mira para sa battle na to. Kakaiba yun. Yung imagery na nabuo, sobrang epektibo. Sobrang epektibo ng round 3 ni Mira na tumatak sa akin. Nagkaroon ako ng yung imagery na gusto niyang iparating, na imagine natin yon. Tapos ako si Mira, taga Manila, doon mo makikita yung bangkay nila, 'di ba? Crucial actually yung battle na to kasi tabla siya, 'di ba? Binigyan natin ng round 1 tabla, tapos yung round 2 binigay ko kay Dari. Sa preference ko, binigay ko naman yung round 3 kay Mira. So sa all 3 rounds tabla siya, 'di ba? Sa score, let's see kung ano yung magiging final score. Mira, kay Dari, meron siyang 8. Ano sa round 3? 8. Consistent si Dari Sobrang consistent niya. Hindi nagkaroon ng landslide, hindi nagkaroon ng landfall. 'Di ba? Consistent. From start to finish, from round 1, 2, and 3, pantay-pantay. So, sa tingin ko, all 3 rounds, 24 points. All 3 rounds, 8 points. So, that's 24 points for Dari. Kay Mira naman, binigyan ko ng 8 sa round 1. Binigyan ko ng 7 sa round 2 kasi hindi ko talaga maramdaman yung mga punchlines niya dito. Pagdating sa round 3, ito yung pinakamalakas niya. So, that's 9 points for him. So, 8 and 7, that's 15 plus 9, 24. So, tabla pa rin. So, preference na lang. And, actually, nakapili na ako Nakapili na ako kanina pa lang kasi sa tingin ko magiging dikit talaga yung battle na to. So, round 1, tabla yun. 8-8. Pagdating sa round 2, Dari yun. 8-7. Pagdating sa round 3, Mira. 9-8. So, 'di ba? All 3 rounds tabla sa scoring at sa per round. So, preference. Magfo-fall yung preference sa, syempre, preference mo nga syempre sa kung ano yung natripan mo. Magkaibang estilo, magkaibang approach. Si Dari, well-rounded. Si Mira, technical. Si Dari, andun yung mixture of elements. Yun nga, well-rounded nga. Pero, may mga times na nawawala, nasa sacrifice yung punchline para sa comedy. Kay Mira naman, slow starter siya. Technical yung estilo niya, slow start siya, papalo yung mga punchline, mga references, mga effective lines sa second half, pero nasiset niya ng maayos. 'Di ba? Kaso nga lang, merong monotone effect na kung paano i-deliver yung 1, 2, and 3, ganun din niya na-deliver yung pang fourth line. Pero, para sa akin, I'll go with Mira sa battle na to. So, bakit? Sabi ko nga, may mga times na nasa-sacrifice ni Dari yung punchline para sa comedy, para sa tawanan. Kay Mira, which is equivalent yon sa flaws ni Mira na monotone. Pero, yung mga punchlines, yung mga binibitawan na reference ni Mira is mas mabigat na punto compare kay Dari. Si Dari, technical siya, sumusuntok naman para kay Mira, pero hindi siya ganun ka-impactful or hindi siya ganun kabigat. Kay Mira, andun yung slow start, andun yung monotone, pero yung pagtumama, yung isang linya, pag nakuha niya yung peak niya, yung momentum niya, hindi na niya pinapakawalan at nagtutuloy-tuloy yun. So sa tingin ko, it's a preferences and style clash, 'di ba? At para sa akin mas pang battle yung kay Mira kasi mas mabigat kung paano niya i-deliver yun, mas mabigat yung mga pinupunto niya at ayun.
Mira ako overall. Games, Samsaman Tournament. Pero gusto ko lang magbigay ng props kay Dari. Sobrang nagustuhan ko yung performance niya. First time ko siyang mapanood eh. Magingay muna tayo para sa hype. Magingay para ang boto ng Hurado. 3-2. Magingay para kay Dari. Okay. Understood. Understandable naman siya. 3-2 in favor of Dari. Yeah, preference yun. At hindi ako na nagulat na kay Dari mabigay yon kasi ako, to be honest, gusto ko pa siyang mapanood sa battle na to. Gusto ko pa siyang mapanood sa mga susunod. Pero mas pinakinggan ko lang, mas natripan ko lang talaga yung yung performance ni Mira dito kasi mas mabibigat yung mga punto niya. Pero ulitin ko lang, Dari deserve this match also. Okay, either way. So, wag natin pagtalunan. Either way siya, pero ayun. Congrats kay Dari. Salamat, tangin na bargain. Ginawa ko lahat para makahabol din. Pero, erase what erase, man. Ko lang, JAD, Prince, Faithful, kay Regen, Isermel, tangin na nyo lahat kayo. Eds, Tacoma, Moe, Henley. Isa ako sa bumoto kay Mira. Round 1 para sa akin. Mira yon kasi sobrang bilis ng facing ni Dari. Hindi na maintindihan yung ibang punchline. Tsaka para sa akin, sa mga sumuntok kay Dari, hindi nun matutumbasan yung punchline na lagpas sumulat, ganyan pagbata. Sobrang lakas nun, kaya binigay ko yung round 1 kay Mira. Round 2 naman, para sa akin, ayun yung pinakamalakas na round ni Dari. Sa kanya yun, malinaw. Sobrang daming punchlines, 1-2-1-2, jokes, tapos bars. Sobrang creative din ang pagkakagawa. Kaya yun, binigay ko yung kay Dari. Sa round 3 naman, dito, akala ko hindi maglalanding na maganda yung scheme na lugar ni Mira. Oo nga eh. Kasi, yun nga, sabi niya, taga Bulacan si Dari. Pero na execute niya ng maayos yun, binabigyan niya ng hustisya ng magandang punchline na pinatay na wala sa lugar. Tapos doon naman sa round 3, yun naman yung pinakamahinang round ni Dari. Makalat, tapos yung rhymes paulit-ulit. Kaya yun, sobrang dikit ng laban. Siguro kahit sino talaga pwede manalo. Para sa akin, Mira. Yun. Mira pala ang boto ni Eds. Okay. Na Calix, Mira versus Dari. Sobrang dikit nun, promise. Di ko alam kung mag-iiba yung pag-judge ko sa video Pero ngayong live, round 1, pinakadikit nilang round yun. Yeah, Pero pinakadikit. bibigay ko yun kay Dari kasi yun, para sa akin, sobrang creative nung intro niya hanggang bago matapos Pero medyo layla yung ender niya. Tapos si Dari naman, sobrang kalat yung moment niya. So, dikit. Pero binigay ko yun kay Mira dahil ayun, feeling ko mas may effort yun. Mas lamang lang sa crowd si Dari. So, round 2, ang layo ng agwat ni Dari doon. So, binigay ko kay Dari. Round 3, medyo lumaylay na siya doon. Tapos, ayun, round 3 binigay ko na kay Mira. So, 1-3 Mira, 2 Dari. Yun, Calix. Shoutout and Mira. Yan, espero Tacoma. Mira din siya. Dito yung boto, no? So, given naman na dikit talaga sila. Yung round 1, pwede ko siyang itabla pero i-wish ko siya ng kaunti kay Dari. May highlights na mga punchline si Mira pero rat-rat ng punchline yung kay Dari parang naging technicalan yun laban sa jokes. Pero para sa akin tumimbang yung mga jokes ni Dari sa highlights ni Mira. Kaya round 1 binigay ako ng edge kay Dari. Round 2 ganun din ulit yung naging scenario para sa akin na may mga solid na linya si Mira. Talagang pumapasok pang knockout. Pero may mga rat-rat naman na jokes ulit si Dari doon na hindi mo kasi pwedeng sabihin natin may 4 na highlights si Mira or 3 tapos si Dari
hindi man sobrang highlights pero effective na ano kasi nadadala rin yung character niya, nabubugbog niya ng sunod-sunod na jokes. Sabi natin may 12 na jokes si Dari na pumasok, so binibigay ko kay Dari. Round 3 yun naman yung pinaka para sa akin lamang talaga ni Mira. So nawawala na rin dun si Dari, nawawala yung momentum niya mula nung round 1, round 2, mas humina siya sa round 3. At doon naman mas lumakas si Mira, kaya binigay ko yun kay Mira. So round 1, round 2 Dari, round 3 Mira. Okay. Ito si Kedo pala. Kay Dari, tapos yung round 3 binigay ko na kay Mira. Kasi naging yung round 1, kumbaga technical versus witty jokes eh. Oo nga technical. Tumatama talaga yung mga jokes niya, tapos nagpapaulan talaga. Ganun din sa round 2. So tas sa round 3, yun na yung pinakamalakas na round ni Mira, kaya yun, siguro nasabi na ng lahat, pero 1, 2, Dari, 3, Mira. Okay. Therapist, Boss Toy Music, binoto ko si Dari. Pero don't get me wrong, gusto kong i-shoutout si Mira. Sobrang galing niya mag-rhyme, men. Sa kasi ngayon, sa battle kasi ngayon, mas marami mga nag-wordplay. So parang missing art yung rhyming. Pero natutuwa ako na si Mira ang galing niya mag-rhyme. Sobrang siguro lumamang lang talaga si Dari kasi yung approach niya, yung alam mo, naka 1-2-1-2 setup eh. Pero si Mira naman, naka 4 bars. Okay, gets. So medyo mahaba yung setup niya, hindi pumapantay dun sa ginagawa ni Dari. So para sa akin, kumbaga tama naman. Dari, parang hinuluman niya yung verses niya, yung rounds niya ng talagang para paano patayin si Mira. Si Mira naman, tanggal hat ako sa'yo, pare, ang galing mo mag-rhyme, ang galing pambata. Siguro kung medyo humaba pa ng konti yung rhyme, yung rounds mo, siguro pa pwede ka manalo. Ito yung pinakadikit na battle simula nung napanood ko, nung dumating ako kanina. So, kailangan mamili. Para sa akin, si Dari, nakuha niya rin talaga yung crowd. Okay. Okay. So, agree? Agree ba ang lahat? Kasi ako, pinakinggan ko yun at agree ako dun. 'Di ba? Hindi man naging parehas yung boto ko sa kung sino nanalo, pero yung mga opinions nila, yun at ayun din naman yung sinabi ko kanina. So, either way siya, si Eds at si Calix yung naging kaparehas natin ng boto para kay Mira. Si Kedo, Espero at Therapist naman yung bumoto kay Dari. Yun, either way siya. Sobrang either way. Preference na lang talaga ng mga judges kung sino yung iboboto nila. Yun lang. So, ayun, tangina, ang ganda nung akala ko mare-review ko to ng maikli, ng mabilis, pero nagkamali ako doon kasi isang magandang battle yung napanood natin. At congrats kay Dari, first time kitang mapanood. Nagustuhan ko yung performance. And looking forward sa next na battle mo dito sa second round ng tournament. Okay? Kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.